the DPWH has made reference to a flood control master plan for the 18 major river basins in the country. Does this exist? Do we actually have a master plan? Yun po ang tinatanong ko mula pa nung nakaraang taon. And one of my resolutions filed exactly last year, August 1, 2023, is being taken up today, and that makes reference to Typhoon Egay and the 4 catastrophic typhoons that hit northern Luzon last year. Until today, we have no answer with regard to this master plan. As early as 2012, 351 billion long-term flood management plans were designed to solve the flooding problem in the NCR, and it was approved. Does this really exist? In 2025, in the budget for 2025 here in proposed, there is once again 23 billion for feasibility studies. Ang ibig ba sabihin nito, walang master plan? Magtapat po tayo kasi ang pagkaalam ko, hindi naman kumpleto yung master plan na yan, tagpi-tagpi at hindi lahat ng major waterways ay kasama dyan. Totoo ba ito? Pwede na magtanong? Or statement muna? Opening statement. So yan ang pong isip natin. Kasi ang problema po, wala, naglundagan na po kami ni Secretary. Kasi ganado na po kami malaman. At kung walang kumpletong master plan, kasi sisimulan pa lang yung feasibility studies, ang katutak ng feasibility study ang nakalaan diyan sa 2025 NEP. Abay, ano yung guidelines o parameters in approving flood control projects? Kasi, bakit? Tulad nga ng sinabi ng chairman ko, yung ilan sa NCR, kumpleto, yung iba, sira, hindi nare-repair. Yung sa labas ng NCR, ni walang pumping station. Paano ba ito binibigay? Nagtataka kami sa bilyon-bilyon na linalagay ng ating Kongreso at Senado, hindi naman kami nagkulang sa paglalagay ng budget dyan. Ang tinatanong ko, saan napunta yung pera? Bakit ganyan ang sitwasyon natin hanggang ngayon? Yan po ang tatanungin ko at nais kong malaman sa lalong madaling panahon na ipaliwanag natin sa ating taong bayan na hirap sa tuloy-tuloy at sunod-sunod ng pagbaha ng kanilang mga lugar. Maraming salamat. Okay. Thank you for the statement. Mr. Chairman. Give way to the lady from Makati, Senator from Makati, Senator Binay. Maraming salamat, Mr. Chairman. Magandang umaga po sa ating lahat. Hindi na po bago sa ating bansa ang pagdaan ng mga bagyo at habagat. Ngunit hindi naman po nangangahulugan na tuwing may bagyo at malakas na ulan ay tatanggapin na lang natin na may baha. In 2010, the year after Ondoy, the DRRM law was set in place. And we opted to mainstream climate change adaptation and disaster risk management in the CLUP for LGUs to implement. But 15 years after Ondoy, parang ganun pa rin ang ating sitwasyon sa Metro Manila at maging sa mga karatig na lalawigan. The Metro Manila Flood Management Project of the DPWH and the MMDA back in 2012 was initiated to address the recurring flooding issues in Metro Manila. The MMFM project was supposed to enhance flood management and resilience through a combination of infrastructure improvements, better management of solid waste that clogs waterways, and community-based initiatives. Yet a large part of the 13 million residents in Metro Manila remain to be vulnerable and living in high-risk flood zones. Kahit yung pinakamahinang bagyo o ulang dala ng habagat ay nauuwi pa rin sa pagbaha. Kaya ang tanong ng lahat, 15 years makalipas ang Ondoy, ano na ang nangyari sa dose-dosenang feasibility studies at flood management plans para sa Metro Manila na pinondohan ng ating pamahalaan at maging ng ibang bansa kasama na ang World Bank? Anong nangyari sa lagpas trilyong pisong flood control projects ng DPWH, MMDA, kasama na ang DILG, DSUD,
DNR, LLDA na pamahalaan. It is painfully evident that these measures have failed to produce the necessary improvements to safeguard our communities. And it is deeply concerning that despite the significant funds allocated to DPWH and MMDA, our flood management systems remain inadequate. Sadly, Project NOAA, after 5 years of providing critical lead time warning to agencies involved in disaster prevention and mitigation, was shut down in 2017. At sa halip na palakasin ito, kontento na tayong i-downgrade ang isang magandang proyekto at magkanya-kanya na lamang ang mga ahensya at LGU ng flood control programs. Narito po tayo ngayon para busisiin ang mga proyekto at mga programa at pag-aralan kung saan nagkulang ang mga polisiyang dapat magtitimon sa ating disaster risk reduction and management, climate change adaptation and mitigation, and education in emergencies programs. Noong kasagsagan ng Bagyong Karina. At hindi rin po siguro tama na palagi na lang tayo aasa sa resiliency ng ating mga kababayan pagdating sa sakuna. The Filipino people deserve better. Muli, magandang umaga po sa lahat, and I hope for a meaningful discussion with all of you. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Senator Binay. Senator Joel, opening statement. Thank you very much, Mr. Chairman, Chairperson of the Senate Committee on Public Works, Senator Bong Revilla, my esteemed colleagues, Senator Amy, Senator Nancy, our Majority Leader, Senator Tolentino, our Deputy Majority Leader, Senator JV, sa atin pong mga resource persons. Hayaan yung i-acknowledge ko po yung tatlong secretary na nakikita ko, Secretary Bonoan, Secretary Loizaga, Secretary Borge, of course si Chairman Artes ng MMDA. Magandang umaga po sana sa atin lahat. Hindi ko po alam kung papaano ako magsisimula sapagkat isang taon na yung nakakaraan. Natetempt po ako na i-play na lang yung opening statement ko last year because it's still timely, very timely. And I remember saying na panay hearing kami dito, and I remember saying na some people would think na hanggang hearing na lang kami. And that was last year. Ngayon parang pati ako nakukonvince na rin. Mr. Chairman, nung Monday po nag-deliver tayo ng privilege speech dito sa plenaryo ukol po sa usapin ng matinding pagbaha. Ang title nga nung privilege speech natin, Anli Baha. Kaya nagpapasalamat tayo kay Chairman Revilla sa pagpapatawag muli ng pagdinig nito. Sana po itong Anli hearings tungkol sa Anli Baha magkaroon na ng pangmatagalang solusyon. Dahil yung Anli hearings mahirap at masakit din po pakinggan, lalo na sa isang public servant who hails from the province of Bulacan na laging hinihingan ng resibo kung ano na yung nagawa or po pwede pang magawa doon sa aming lalawigan. Hindi po ako magtatagal sa aking opening statement. I'd rather hear the reports coming from different agencies of the government and perhaps ask questions. Tulad po ng mga nabanggit ng aking mga kasamahan at nabanggit natin doon sa privilege speech natin nitong nakaraang Lunes, nais po nating malaman yung mga sumusunod, no? Una, doon sa SONA ng ating Pangulo at report ng DPWH, 5,500 plus flood control projects ang natapos na. We wanted to find out kung nasan po ito at yun po ba kumpleto at integrated sa isang master plan, kasi kung hindi, baka baliwala. Ano ba yung real status ng flood management master plan? Pinakitaan po ako ni Senator Amy noong 1972 na meron pong Executive Presidential Decree number 18 na
Imagine po, nag-i-establish na ng Metropolitan Manila Flood Control and Drainage Council. And the chairman kanina made mention about the 1.14 trillion pesos na ginastos natin the past 10 years. Inaaral ho nating husto yung mga budget ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pagsamahin na natin ng DPWH, climate change, MMDA, DENR, etc. Tumataginting po na 1.44 billion pesos a day. 1,440 million a day na flood control project. I mean, gaano ho kaya kasakit ito pagka ikaw ay hanggang ngayon may tubig baha sa loob ng bahay mo, wala kang kuryente, pag magtitimpla ka ng kape, lulusong ka sa baha dahil bababa ka ng bahay mo. Naranasan ho namin ito, Your Honors, kaya hindi nyo pwedeng sabihin na wala akong karapatan. Hindi ko sinasabing mabigat yung naranasan namin dahil sa bahay namin sa Bukawi, mismo may baha po sa loob ng mismong bahay namin at sa labas po lampas tao na. Mr. Chairman, bakit ba napakalaki ng pondo na binibigay natin sa flood control kung hindi naman natin napag-aaralan pala? Because it appears parang hindi napag-aaralan. Now, if you look at the feasibility study, Mr. Chairman, gusto ko malaman, epektibo ba itong mga feasibility study na ito? Because this year alone, meron pong 23 billion na nakalaan for feasibility study dito lang po sa DPWH. Kailan po ba talaga magkakaroon ng clear-cut policy? Binabanggit nyo kanina, yung reclamation. I have nothing against reclamation pero wala pa ho akong nakitang reclamation na effective eh. Siguro, I just need to be convinced na tama itong direksyon na ito. Dahil if you look at here in the Senate, kami ho sa Senado, meron po kaming group chat eh. For the first time, naranasan ng Senado na halos hanggang baywang yung baha dito ho sa labas namin. And lahat ho kami nagtataka kasi parang first time ito, ang laki, ang taas ng tubig. And then you look at outside the Senate, wala na yung Manila Bay, Manila Sands na. Hindi ho ba parang common sense para sa amin, dahil hindi naman po kami eksperto, na sabihing may kinalaman yung reclamation dahil wala nang lusutan yung tubig eh. Kitang-kita ho dito eh. And at the same time, yan po yung dahilan kung bakit gusto ko rin sana, Mr. Chairman, ma-discuss yung status ng implementation ng Supreme Court mandamus ruling dito po sa Manila Bay. Nakasaad po doon na may 13 government agencies to clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. Actually, nakalagay po doon and make it for swimming. Hindi ko alam kung alam ng mga justices ng Supreme Court yung definition ng swimming, may tubig. Eh dito po, buhangin po yung nakikita. So paano magsuswimming sa buhangin? Kaya nais ko din pong alamin, Mr. Chairman, kung ito ba nangyayari sa atin ay katanggap-tanggap sa ating pamahalaan. Siguro importanteng maparating natin kay Juan de la Cruz na hindi rin tayo mapakali. Gaya nila, hindi rin tayo makatulog sa gabi. Gaya nila, nangangamba rin tayo anong meron bukas. Tataas pa ba ang baha? Sisirain ba nito yung mga gamit namin? May kikitain ba ako bukas? Meron ba akong gamot na kailangang inumin? Maleleptospirosis ba ako dito? Mr. Chairman, hindi po katanggap-tanggap. Hindi po katanggap-tanggap itong mga nangyayari. Lalo na masakit po pag ang sasabihin sa ating rason ay malakas kasi ang ulan. Marami kasi yung ulan. Meron po kasing basura. High tide po. At iba pa. Hindi po mababalik ng mga dahilang ito yung buhay ng ating mga kababayan na nalunod, na kuryente, namatay dahil sa bagyo. Pati na po yung libo-libong halaga ng ari-arian nila, milyon-bilyon na winasak ng rumaragasang tubig baha, bagyo na ating naranasan. So again, Mr. Chairman,
I would like to put on record my full cooperation and support kung ano man ang ating ano man ang kahihinatnan nitong hearing na ito, bagamat pangungunahan ko po kayong lahat, Mr. Chairman, and I don't think anyone can blame me how I'm feeling right now because taon-taon na lang po ito and it has worsened. Thank you, Mr. Chairman, and I expect a fruitful and meaningful discussion Yes. Thank you. in these particular issues. Thank Thank you. you, Senator Joel. I share the same sentiments dahil naranasan din ako nakalubog din yung paa ko sa Cavite. Naalala ko nung tatay ko noon nakahiga siya sa kanyang parang hospital bed do sa kwarto niya. Do sa ground kasi halos isang dangkal na lang abot na yung kanyang kama, no? So yun yung mga ayaw nating mangyari na ulit. Imagine when was that? 5 years ago? 6 years ago? Pero ganun pa man. Okay, Senator JV? Majority Floor Leader Senator Tolentino, you're now recognized for your opening statement. Maraming salamat, Mr. Chairman. Mine is just a clarification. Marami nakikinig ngayon. Sasabihin nila, walang mangyayari dyan sa hearing na yan. Magtuturuan lang, magsisisihan lang, mag-a-account lang kung saan nagastos yung pondo. So, but we'd like to thank, Mr. Chairman, with your indulgence, we'd like to thank the members of the cabinet present here. I would love to see the attendance likewise. He should have been invited. The DOTR secretary should have been here. And who else should have been here? The DSHUD secretary should have been here. Mr. Chairman, I concur with your proposal that we should push for the National Land Use Zoning Act. Kailangan po yon. Pagkatapos po ng hearing na to, marami pong lalabas na sino ba dapat na may hawak ng pumping station, sino ba yung nagpapatakbo, sino ba yung nagtayo, sino ba yung nag-ooperate. We will be tackling intrinsic management skills. But that's not the aim of this hearing. The aim of this hearing is to foster collaboration and proper coordination amongst various agencies, Mr. Chairman. Pinalad po ako, Mr. Chairman. Alam ko na po yung mga lugar na yan. Pinag-uusapan namin ni Senator Ejercito, Balongbato in San Juan, Batis in San Juan, Progreso in San Juan, Barangay Rivera in San Juan, and all the 273 esteros of Metro Manila. Metro Manila, for instance, Estero de Uli-Uli, Estero de Pandacan, Estero de Maypaho. Nalublubang ko na po lahat yan, Mr. Chairman. But at the end of the day, this hearing should, and I'm trying to assuage the listeners here right now. This hearing should be able to produce vital legal changes that would ensure effective collaboration amongst various agencies. I'm looking at the following, Mr. Chairman, and for the record, inuunahan ko na po yung committee ninyo with your indulgence, mawalang galang na po. Dapat po tingnan natin ang Presidential Decree 1096. 1977 pa ho yung ating National Building Code, Mr. Chairman. Dapat tingnan din po natin, Mr. Chairman, ang yung Republic Act 7924. 1995 pa ho yun, Mr. Chairman. That's the charter creating the MMDA. Sino ba ang in charge sa flood control? Is it the DPWH? Is it the MMDA? Dapat matingnan din ho natin, ma-revisit natin yung recently enacted DSHUD Law, Republic Act 11201. Saan ba ho dapat yung urban planning? Is it the HLURB? Or should it be given to MMDA in coordination with the various 17 LGUs of Metro Manila? Sila po yung nagtatayo ng kondominium na wala namang mga drainage. Dapat po siguro, Mr. Chairman, makita natin kung gaano ka-effective yung mga land use plans natin dito sa... I'm just referring to Metro Manila. Nabanggit ko na po yung National Land Use Plan. Mr. Chairman, ako po ay nangangamba. Ngayon po ay 2024. 2034, we will have an operational
subway system. Kung dadalawin ulit tayo ni Karina sa 2034 at kung tatahak po yan sa binabahang mga lugar, tinitingnan ko kung saan dadaan yung subway natin na ilang palapag pailalim, 10 palapag mahigit pa, hindi kaya bumaha din yung subway. So we have to look forward, Mr. Chairman. Mr. Chairman, ultimately, this hearing should produce a collective focus amongst agencies. Mamaya mag-aaway kayo Kaya siguro pinagtapat na kayo dyan sa magkakaharap kayong ganyan. Hindi po ito boxing ng Paris Olympics. Ang kailangan po dito is collaboration. The Filipino people deserve nothing less. Ang kailangan po makita nila paano po tutugunan yung mga darating pang mga bagyo. Hindi ko po pinagyayabang nung panahon namin ni Senator Ejercito wala pong baha nun sa San Juan. Wala pong baha nun sa Marikina. Marikina, tayo po yung ruler na nasa Santo Niño River, malapit sa Provident Village, malapit sa Concepcion 1. Tayo po yung nagpalista-lista yon. Nagpaguhit-guhit na ruler doon. But at the end of the day, the Filipinos who are listening right now are wanting, are craving for a solution. Hindi po yung away-away. I yield the floor, Mr. Chairman. Maraming salamat po. I yield the floor. Thank you. Okay, thank you, Senator Tolentino. Senator JV? Thank you, Mr. Chairman. Magandang umaga po muli. Nandito na naman po tayo. Hindi ako nagkakamali. Gaya naman nabanggit ng aking kaibigan at seatmate, Senator Villanueva, halos pareho din yung problema. Pareho din yung mga circumstances. Siguro kung meron mang talaga na apektuhan dahil sila po ay talagang lubog sa Bulacan. Mr. Chair, ang mahirap talaga po dito, yung ang gusto natin malaman ngayon, hindi tayo magsisisihan, pero kung moving forward, ano ba talaga ang mga solusyon na dapat natin tignan. Dahil yung 1 taon, pinag-usapan naman natin na ito sa committee ito, ngayon, andito na naman po tayo, talking about the same problems. Nabanggit po na halos 3 billion, 300 billion ang budget para sa flood control. That's 1 billion a day, pero tila ano ba nangyari? Saan ba nagkukulang? Wala ba talaga tayong master plan? Patsi-patsi ba ang ating mga flood control programs? Pinaghati-hatian ba? Yun ang gusto nating malaman ngayong umagang ito. Mr. Chair, kanina po nabanggit ni Senator Tolentino, nung siya po ay chairman ng MMDA, yung flood control projects ng Metro Manila, ay ako po ay nagkataon na mayor na nag-congressman, no? And na may pagmamalaki po natin, we were able to put up pumping stations in strategic areas sa San Juan, doon sa malulayong areas, lalo na sa mga basin. At sa totoo lang, yung dating 15 to 20 foot na mga bahaing lugar, nawala na po yun, no? Kaya lang meron pong isa na naiwan po doon, alam po ni Secretary Bunuan yan, na 2 taon ko na pong pinalalagyan, kinukulit na mailagay, pero unfortunately ito po ay naiirata. Nasa halip na pumping station ang ilagay, napapalitan ng drainage improvement, napapalitan ng slope protection, kaya hindi po matatanggal ang tubig doon. Ang magtatanggal po doon, yung pumping station. Ganun po sa pag-ikot din po ni Senator Revilla. Ako rin po ay nagkaroon ng pagkakataon, nakita natin ang Central Luzon at Metro Manila ay basin talaga, naiipon ng tubig. Ang kailangan gawin natin, matanggal ito. We need floodways, dikes, and water impounding. So siguro dito papasok yung pinag-usapan kaninang master plan. In fact, Mr. Chair, the very first bill that I filed in this Congress is the Comprehensive Master Plan for Infrastructure Development. Sana po maipasa na po natin to nang sa ganun kung ano po ang mga national projects magtuloy-tuloy kahit sino po ang umupong Pangulo. Going back po doon sa isang sample na banggit ko po kanina, although it may be parochial, kung nangyayari po sa amin sa San Juan na paghahati-hatian sa halip na po masolusyonin yung problema, ito po ay nasa Metro Manila, much more in the provinces. Palagay ko ito yung dapat nating tignan, Mr. Chair, na yung pong master plan, yung pong mga big ticket items, yung mga floodways, dikes and water impounding areas, mga dams, na talagang dapat ito siguro high impact projects ang kailangan natin para matanggal ang
tubig baha sa lalong madaling panahon. No? Iba na po ngayon, tama, climate change. Ako'y mayor din nung panahon ng Ondoy. Talagang kakaiba na yung amount ng rainfall, pero ang importante, ito'y ilabas ka agad sa mga ilog, sa karagatan. So Mr. Chair, hindi na pa ako mapapakaba. Ang importante ay marinig po natin ang maahensya at makapagtanong din at maliwanagan ang lahat sa atin dito. Maraming salamat.